Okay, Manila Clasico Commissioner's Cup um, 2023 PBA 48 season. So, nanalo yung Magnolia versus Ginebra. So, ano yung nagpanalo sa Magnolia? Lamang yung Ginebra ng malaki. 60-35 ata. Di ba? Malaki yun. So, that's how many? 35 plus 10, 5, 50. O di, malaki, mahigit. Basta mahigit 35-60, di ba? Lamang yung Ginebra. Pero dahil dumipensa, okay? Dumiin yung Magnolia sa depensa kasi mababa sa halftime na eh. Halftime na yung napanood natin eh. So mababa yung field goal percentage ng Magnolia. So dumiin sila sa depensa kaya sila nakabalik. Meaning defense nako-convert nila sa offense at saka siyempre may mga bagong player tong Ginebra. May mga bagong player including the import na si Tony Bishop. Bago pa to, so medyo hindi pa nila gamay yung sistema nung Ginebra. Okay? And sa akin lang, no, na-disrupt nila yung depensa ng Ginebra kasi Tony Bishop is not touching the ball as frequently as he should have been. Dapat hinahawakan ni Bishop yung bola. Allow him to shoot, allow him to pass. Kahit yung kanyang rebounding medyo na-contain ng Magnolia. Nahihirapan siyang kumuha ng offensive rebounds dahil na-contain siya ng Magnolia. Kumbaga na-depensahan si Tony Bishop. Kasi sa akin Tony Bishop is an inside player. Meron din siyang perimeter shooting. So nasa sa kanya na yun. Kasi pag nag-mintage, imposible namang walang sumabit kay Tony Bishop. Imposibleng walang sumabit kay Tony Bishop. Alam nilang magaling na import si Tony Bishop. So dedepensahan talaga nila. Imposibleng walang pumasok. Walang sumabit. At imposible. Kasi hindi si Tyler Bay yung aggressive kasi si Tyler Bay yung nagpi-free throw kahit nagmi-mintage. O yun kahit 'di ba dalawang free throw yung binibigay, kahit isa yung naipapasok ni Tyler Bay doon. Sa dalawang free throw, isa ang naipapasok ni Tyler Bay doon, ang daming binigay sa kanyang free throw. Pero yung 1 point na yon is nag-chop doon sa lamang ng Ginebra na hindi tumatakbo yung oras. Okay? Kasi kung hindi lang doon kayo sa puntos ni kundi lang doon sa puntos ni Pringle, siguro matagal ng lamang yung Magnolia eh. Puntos lang kasi si Pringle eh. Nadepensahan din si Pringle nung bandang ulit. Mo tinatrap na siya. Oh. So doon sa mga mahilig sumut dyan, baka nakakalimutan nyo. Tignan nyo yung laro ngayon. Ang nagpanalo sa Magnolia is depensa. Hindi puntos. Lamang yung Ginebra ng first half malaki. 60-35. Paano nakabawi yung Magnolia? Defense turning to offense. Hindi ako magko-comment doon sa hindi ako magko-comment doon sa referee. Hindi ako magko-comment diyan. Kasi kung referee yung dahilan, dapat yun, pabor sa Ginebra yun. Kasi Ginebra is the crowd favorite. Pero kung titignan mo na basketball perspective, hindi tatawag ng although tinamaan si Scottie pero walang foul, hindi tatawag yung referee ng Hindi tatawag yung referee ng foul. Usually hindi tatawag yun. Pero depende doon kung i-review ng technical committee ng PBA. Kasi obviously may tinamaan si Scottie Thompson. Pero on that instances, hindi tatawag yung referee doon. Kasi mag-iiba yung complexion ng laro. Unless kung talagang yung defensive player is hurting Scottie.
Kung may attempt to hurt or kung baka masasaktan si Scottie doon, baka tumawag ng foul. Pero yung tamang, simpleng tama lang, hindi tatawagan yun. Kasi tandaan nyo, sa crucial moments, hindi yung referee yung magde-decide ng game. Player. Diba? Player yung magde-decide. Siguro kailangan lang tawagan ng foul kung na-impede yung progress or yung tama is above the shoulder. Pero kung hindi naman, play on yan. Diba? Kasi usually, players are looking for fouls. Pasasabitin ka, that's why they go strong to the basket. Yun yung ginawa ni Scottie. Tama naman yung ginawa niya. Pero dapat, kasi ano yun eh, binali ngayon. Kasi maganda yung depensa, kung hindi niya ibabali yun, so palpal siya. Eh hindi tumawag yung referee. Maganda yung depensa sa kanya. So yun. Yun. Ang nagpanalo dun sa last play ng Magnolia is defense, hindi offense. Defense. Yun yung nagpanalo sa Magnolia, defense. Kasi yung iba, puro Steph Curry, Klay Thompson, puro opensa. Tingnan nyo yung Golden State nyo ngayon. Tingnan nyo yung Golden State nyo ngayon. Bakit nasa isang losing streak? Walang depensa, puro opensa. Sumushoot nga. Pagbalik sa kabila. Diba? Lalo na ngayon, wala si Steph Curry, diba? Wala si Steph Curry. So, saan kayo kukuha ng fuel nyo? Defense. Honest defense. So, yun. 1-1 ng Ginebra. So, bawi na lang next game. Kasi yung mga Ginebra fans, sasabihin, referee. Pagka natalo, sabi, referee, 5 versus 8. Kung talo talaga yun. Kasi lamang na kayo eh. Talagang destined nyo nga matalo kasi lamang na kayo, pinabayaan nyo eh. Pinabayaan nyo, hindi nyo iniingatan yung bola eh. Mga pasa nyo. Alam nyo si Gio Halalon magnanakaw, tsaka si Mark Baroka. Alam nyo yun ang hinahabol nila, steals. Aggressive sila sa ganun. So, dapat iniingatan niyo yung bola. Kahit nga si Tyler Bay. I mean, kung may nakita ko sa game na to, it's yung ability ni Tyler Bay na bumantay ng gwardya. Ang galing ng anticipation niya sa passing lanes. Diba, big man si Tyler Bay dito sa Magnolia. Pero he can guard guards. Pwede siyang bumantay ng gwardya. Kaya niyang mag-steal dun sa pasa ng mga gwardya ng Ginebra. At saka dun sa mga games niya before, ang galing niyang bumasa sa passing lane. Yun yung nakita ko sa kanya. Kasi pag kay Tyler Bay, kapag ka nakaagaw siya, dunk. So tataas yung moral ng Magnolia pag yun ang ginawa niya. I mean, para sa akin, it's Ginebra's fault that they lose. And Magnolia is just doing its job defensively. So, kung 5 versus 8 yun, tignan nyo muna yung turnovers nyo. Bago nyo tignan yung referee. Kasi, pag pinapanood nyo yung game, titignan nyo referee, tignan nyo muna yung turnover stats. Bago nyo masabing referee. Kasi ako, obvious, turnover yun, and then yung Ginebra naghahanap ng tawag, naghahanap ng pito. So pagkakahanap mo ng pito, wala na, sira na yung laro mo. So yun lang po.